Kahapon, Miyerkules, May 20, 2026, mga around alas 9 ng umaga, na pag-isipan kong makipagpulong sa tribal chieftain na aking pinsang buo sa Barangay Bayong. So galing sa pinaka-highest peak, pinaka-mataas na bundok sa Bohol, ang Barangay Biabas. Nandito rin ang Iskaya Tribal Community ng Barangay Biabas. Nandito rin ang isa sa party ng ancestral domain ng Iskaya Tribe, maliban sa tatlong natitira pang domain na nasa iba't ibang munisipyo. Ang pagbisita ko sa Barangay Bayong ay isa sa mga most significant na party na aking pagtira sa aming domain, dahil nandito sa lugar na ito isinilang ang aking ina sa paanan ng bundok na ito, sa paanan ng tribal community na ito, at dito rin ang mga pinsan kong buo, at dito rin matatagpuan ang only surviving na magkakapatid ng ina ko, kasi sila'y halos wala nang naiwan sa kanila maliban sa isa kay Tatay Tikyo Datahan, Kalamba Datahan. Dito rin sa tribal community nito, meron pang lupain ang aking inang naiwan. So balit kaming magkakapatid na lumaki sa Mindanao ay wala na kaming parang, hindi na kami nakipag-unayan, at ayaw na rin naming makipaghatian sa lupa na yan, kahit may parting bahagi pa rin si Mama dyan. Ang party ni Mama dyan ay pinaubayan na namin sa aming mga pinsang buo. Maliban sa kahirapan na naranasan sa tribal community nito dito sa Barangay Biabas, at kawalan ng trabaho at kawalan ng pag-asa sa mga tao dito, kakulangan ng kaalaman at edukasyon sa mga tao, lalo na sa mga may edad at mga kabataan, nakikita ko rin ang political cohesion within and among tribal members laban sa namumuno sa kanila dahil sa issue ng mga malpractices at issue ng corruption. Ito'y isang malaking hamon sa akin, dahil dito sa Barangay Biabas mismo ay may mga taong nag-aaway dito sa patungkol sa kung sinong may-ari ng isang lokasyon, kung sino may-ari ng isang lupa, at kaninong desisyon ang masusunod. Parang hindi nalalam yung ano bang sinasabi ng Indigenous Peoples' Rights Act ng IPRA Law patungkol sa mga usaping ganito. Ito'y isang malaking hamon sa issue at responsibilidad para sa akin, para sa kanilang empowerment, education and knowledge sharing para sa lahat ng mga nakatira dito sa Barangay Biabas, na kung saan nandito ang isa sa mga ancestral domain ng Iskaya Tribal Community. Meron ding mga membro ng tribal community na walang jurisdiction o karapatan para magsalita sa konseho ng mga tribal elders or konseho ng mga katigulangan sa Bisaya pa. Ang nakakalumong tingnan, mga kabayan, mga katriban friends, ay ang barangay nito ay magkamag-anak lahat, kasi dalawang bahay lang naman ang hindi namin kamag-anak. Ito isang hamon para sa akin, dahil ninais ko lang na sila ay magkakasundo para sa development sa lugar, magkaroon sila ng mutual support, mutual cooperation at mutual vision para sa development ng lugar. Marami ding hindi nakakalam kung kaninong jurisdiction o kapangyarihan ba ang masusunod. Ang kapangyarihan ba ng isang tribal chieftain ay tinatag ng mga tribal council builders, o ang kapangyarihan ng mga tribal elders na nagtatag at nagpatayo ng isang tribal chieftain para mamuno alang-alang o para sa kanila. Dalangin ko at panalangin ko na hindi sila mag-away-away dahil sa ganitong usapin, kundi sila ay magkakasundo at tahakin nila ang isang development at pagbabago para sa kanilang progress and development sa lugar na ito. Dalangin ko din na isulong nila ang pagbabago at magkaroon sila ng isang bukas na kaisipan at puso para sa kaunlaran ng tribal community katulad ng lugar na ito.
Nakita niyo naman at halatang halata na ang isang simbolo ng korupsyon ay ang daan mismo. Dito makita niyo na putol-putol yung pagsiminto ng kalsada at marami ding mga simentadong kalsada na lubak-lubak na at maraming lubak-lubak na daanan. So mahirap ang pag-akyat at baba sa lugar nito mga kabayan, maliban sa matirik. Ang dalangin ko'y maiwasan yung disgrasya. Katulad dito kasi napaka-stiff ng pababa, no? Ang video na to ay parang tingnan nyo parang normal lang, pero sa akin nakakatakot kasi paliko-liko at pababa ng pababa, no? Matirik yung daan, no? Pababa. So it's really scary for me, no? Lalo na motor pang minamaniho ng aking personal na driver para lang makatawid from one point to another, from one barangay to another. May kasabihan sa isang holy writings na my people perish because lack of knowledge and because of ignorance. Nakikita nyo naman na maraming mga tao na dapat mong turuan at i-empower aside from sa mga eskwelahan dito at ang mga kabataan, mga young people and yung mga tribal elders. As you see here, nakikita na itong daan palabas na ng Barangay Biabas at kami papasok na sa Barangay Mayuga na kung saan nandito yung isa sa mga yung Barangay Bayong at doon kami liliko sa left side na ito para for how many years makikita ko na rin ang aking mga pinsang buo, ang aking tiyo, ang aking uncle na nag-iisang surviving na uncle sa kanilang magkapatid ni mama kasi wala na akong mga magulang. At makikita ko na rin ang aking mga pamangkin at ang aking mga apo sa tuhod kasi lolo na ako kasi meron akong mga pamangkin sa tuhod ang sabi nila. For me, this is a very dangerous slope going down kasi ito'y matirik na daan pababa, no? Akala niyo lang normal but it's not. Matirik ang daan papunta dito pababa, no? And I am keep on reminding my driver, no, to sometimes keep slow and be, discernful, be a man of discernment and foresight sa kanyang pagbiyahe at pagpatakbo ng sasakyan, single motor pa naman ito, para lang marating ang Barangay Bayong sa baba o sa paanan ng bundok na ito. Sa aking mga nakikita, isa sa mga dapat i-preserve at panawagan ay yung mga tuama. Tuama means mga male teachers, expert teachers ng aming Iskaya language, tinatawag na lalo na ng aming Abidiha or Iskaya alphabet, ay dapat itong maituro ng mga tuama, male teachers at sa mga timama, mga female teachers. Subalit sila ay nawawala sa lugar na to dahil naghahanap buhay sa ibang lugar at pumunta ng Maynila. So the danger here is we don't have much tuama, male teachers and timama, female teachers para ma-preserve ang aming lingwahe kasi kami na lang ang naiiwang tribo sa buong kapuluan ng Pilipinas na mayroong system of writing, tinatawag namin na Iskayan alphabet through the Abidiha. Kagabi mga katribo, mga kabayan, meron akong opportunity at privilege na makasalamuha ang isa sa mga kamag-anak ko na isang male expert Iskayan language teacher dito na galing pa Maynila at umalis ng lugar na to, lumas ng Maynila para lang maghanap ng trabaho. I challenged him last night kasi pumunta siya dito at nagbisita dahil namatay ang kanyang ina. At sinasabi ko na if you're given a chance to come here para magturo at bigyan ka ng 20,000 monthly na sweldo with SSS at PhilHealth, tanggapin mo ba ang hamon na to? Meron kang malaking responsibilidad, meron kang mission para ituro mo ang Iskaya, Abidiha, Iskaya alphabets and Iskaya's language sa ating mga katribo. Sinabi niya, pag-isipan ko, marami siyang pinagdaanan sa lugar na ito mga kabayan. Napansin ko rin mga kabayan, mga tagasunod ni Radoms Iskaya Ipon. Ipon stands for Indigenous Peoples Organic Network, na ang mga tuama ng aming tribo, tuama means Iskaya male teachers at saka mga timama,
Iskaya female teachers ay hindi binigyan ng premium, ng value or ng valor ng ating institusyon, ng ating local government units, even ng ating DepEd. Wala silang certification or sort of a standard of verification or sort of standard ng kanilang representation or validity ng kanilang existence to sustain the learning of the Iskaya culture, learning the Iskaya alphabet, because approximately there are 5 to 7 subjects under the Iskaya curriculum na dapat matutunan ng aming tribo, kasi ito lang yung daan para mapreserba ang aming kultura at tradisyon sa pamamagitan ng matutunan namin ang aming Iskaya language, matutunan namin ang aming Iskaya system of writing, ang aming Iskaya system of speaking, and a lot more, Iskaya art. So, ito yung mga bagay na isa sa mga hamon ko sa kanila, pero ito isang mabigat na hamon para sa akin because of poverty. Umalis sila sa lugar na to at pumunta sa ibang lugar katulad ng Maynila at mga nearest big cities katulad ng Cebu at Davao para lang maghanap ng trabaho at mabuhay at maikabuhay sa kanilang mga pamilya. It is also reported na maraming mga membro ng tribo, lalo na yung mga nasa middle age at mga matatanda, na nawalan ng gana para tuklasin, unawain at i-practice on a continuous and regular basis ang language, Iskaya language speaking sa kapwa Iskaya member, dahil sa rason na nawalan sila ng oras para mag-invest dito, para matutunan nila ito, kasi this is the only way to preserve our language and our culture. Nang dahil dito, ikinatakot ko mga katribo, mga kabayan, ang slowly fading and lack of enthusiasm to learn the language speaking, writing, and learning our arts and culture, dahil yung ibang kabataan at ibang generation ay parang nag-iba ang kanilang pananaw at saka choices and preference. I hope hindi ito mangyari at matutunan nilang gaano kahalaga ang aming lingwahe, ang aming Iskaya script writing, ang aming Iskaya alphabet, para ito ay isa sa mga daan para mapreserba ang aming kultura from generations to come. At isa din sa hamon ng aking tribo, mga kabayan, mga tagasunod ng aking Radoms Iskaya Ipon, wala pang clear view ang pagtatag ng aming indigenous political structure as mandated by the Indigenous Peoples' Rights Act ng IPRA law. Kailangan na itong maitatag para magkaroon ng malinaw na direksyon at leadership direction ng aming Iskaya tribe. Another thing, mandated din ng Indigenous Peoples' Rights Act na ang mga tribo ay magtatag ng isang tinatawag na Indigenous Political Organization para magkaroon ito ng pangil at magkaroon ng mga coordination sa mga local government units, at magiging arm ito ng tribo para magkaroon ng partnership sa mga indigenous political structure ng ating bansa at ng mga non-government organizations. Suriin ko rin mga katribo, mga kabayan, kung ang aming tribo, ang aming Iskaya tribe o Iskaya Tribal Community ay meron akong tinatawag na Indigenous Political Sustainable Development Plan, para makikita natin dito kung ano ba ang Sustainable Development Plan and programs ng aming tribo para ma-preserve ang aming kultura at ang aming surroundings, ang aming ancestral domain. Sa totoo lang mga katribo, mga kabayan, maraming aspeto ng aming Iskaya Tribal Community ang dapat suriin at i-empower, katulad ng hinais kong magtayo ng isang iPed school, isang iPed National High School, para hindi na magko-cross from one barangay, from several barangays, ang mga kabataan dito upang makapag-aral ng secondary school. Isa yan sa mga problema na nais kong tugunan sa aming tribo. Ito isang malaking hamon dahil mahabang proseso ito. Ito dadaan sa local government, to the provincial office ng governor, to the office of the congressman, at ito'y darating sa House of Representatives, then to the House of the Senate ng ating bansa para magkaroon to ng approbation na itayo ang isang iPed National High School dito sa aming tribal community sa Barangay Biabas.
Ninais ko rin in the future na magtayo dito ng tinatawag na Iskaya People Indigenous Ecotourism Park, at so that magkaroon ng economic activity ang aming barangay at may daraos ang mga trabaho, magkaroon ng trabaho ang mga tao dito, not just farming but preserving our culture, magkaroon ng mga influx of visitors sa aming lugar at magkaroon ito ng economic livelihood sa mga tao dito sa aming barangay. It is said that lack of vision cause people to fail and become the result of lack of progress and development sa isang lugar. Kaya humingi ako sa inyo ng prayer and protection para sa akin, at i-pray natin ang tribal leadership sa aming lugar na magkaroon siya ng malawak na pananaw at open, bukas na kaisipan at puso para magkaroon ng pagbabago, isang genuine na pagbabago sa aming tribo, sa mga economic activities at hindi lang sa kanyang mga personal na interests. I-pray nyo din ng aming tribo ay magkaroon ng isang malalim na spiritual foundation, at ito'y magiging base na kami magiging isang malakas na tribal community para magiging model sa ibang indigenous people sa ating bansang Pilipinas. For now, ang aking mga ginagawa ay mostly supporting the tribal chieftains in their quest for empowerment. May mga tribal chieftains na lumalapit sa akin, paano gumawa ng mga resolutions para magpatayo ng mga tribal hall sa kanilang barangay, gumawa ng mga request sa local government units para maisagawa at maisakatuparan ito, at ang pag-empower ng tribal council of elders sa kanilang barangay para magkaroon ng malakas na political structure ang isang tribal council. Ninais ko rin, mga katibuan kabayan, magtayo ng isang learning center para magturo ako sa mga out of school youth, mga hindi nakapag-aral at mga elders para sa kanilang continuous empowerment. And aside from that, I need a structure, a building, para may tayo ito, at saka katabi nito magkaroon ako ng isang library para sa mga sa tribal community nito. This is a big task, this is a big challenge for me. Marami din akong dreams and vision para sa lugar na ito at para sa kanila. Ito'y para sa kanila at hindi para sa akin, at ayaw kong ilahad muna dito. These are all under prayer and serious consideration, na sana mayroong mga mabubuting puso na tutulong sa akin para maitatag ang mga bagay patungkol sa aming tribo at sa mga ibang indigenous communities sa buong kapuluan ng Pilipinas. Finally, for this vlog, mga katribo and friends, nais kong humingi sa inyo ng prayer request na bigyan ako ni Aba, ni Dakilang Ama, the Father of everything, the Father of all things, through His only Son, Yahushua HaMashiach, ng isang malusog na katawan, malawak na kaisipan, at saka protection dahil dito ay malamig, at minsan gusto ko rin magkaroon ng proteksyon sa aking mga biyahe kasi itong daan na nakita ninyo ay hindi sa ordinary road for me. This is steep pababa, and you need to pray because tinatakot ko yung brake ng sasakyan and all that, at nakita niyo naman na sumasakay ako ng motorbike, and may mga shortcut roads maliban dito na talagang pag-ulan hindi madaanan. Pray ko rin minsan na hindi sa ulan para madaanan ko yung mga shortcut roads na yon, at sana'y isali niyo, i-insert niyo ako sa inyong mga personal prayers para magkaroon ng success at katuparan ang dapat para sa aming tribo Iskaya, at maging modelo kami sa ibang tribo sa buong kapuluan ng ating bansa. I would like to correct that. I'm not praying na hindi magkaroon ng ulan sa aming lugar, but dalangin ko sana na ang mga roads na to ay
maging simentado na para easy na lang yung access, lalo na yung mga shortcut roads para madali kong mapuntahan yung mga barangays surrounding this area. Magkaroon ako ng mga seminar workshop sa kanila. Ito ay sakripisyo, walang bayad, at hindi ako humingi ng kahit kusing para i-empower ang aming tribal communities surrounding this barangay, kasi marami pong tribal communities outside of the domain na dapat kong puntahan at i-empower at magbigay sila para ituro sa kanila kung anong meron na mga karapatan na dapat nilang i-exercise para sa paglago at pag-unlad ng aming tribo. By the way, mga katibo at mga kabayan, andito na ako sa Barangay Bayong. Ito yung lugar na kung saan isinilang ang aking ina, at andito rin yung pinsan kong buo na isang tribal chieftain at barangay kapitan sa barangay na ito. I'm happy to see this place again. It's been like how many years? More than many years, no? Maybe more than 15 years na hindi na ako nakabalik sa lugar na ito. And I'm so thankful to see them. So, okay yung lugar na to. Medyo, yun na nga, yung mga kasada, putol-putol as you see. At marami pang dapat kumpunin sa lugar na to. Itong barangay na to ay nasa pinakababa ng kabundukan ng Barangay Biabas. Ito yung Barangay Bayong na kung saan nandito yung mga direkta kong kamag-anak sa mother's side. Thank you.